Hi mga sis! Welcome back to our YouTube channel. My name is Shobi and I'm the owner of Fabrics. For today's video, gagawa tayo ng employee onboarding kits. So dito sa project natin na to, isang company yung katransact namin. Bale, gagawa namin ng employee onboarding kits yung tatlong brands nila. So, bale yung isang kit nga pala, ang laman niya is tote bag. 14 by 16 inches yung tote bag. Tapos may velcro siya. So, yun yung pinakasarahan niya. Tapos, isang tote bag, isang ballpen, tsaka isang tumbler. So, ito yung nilalaman ng isang kit. At ang gagawin natin dito is, itong tatlo na to, lalagyan natin ng logo. So, bale, ang total nung gagawin natin for today's video is 310 pieces na ballpen, 310 pieces na tumbler, at 300 pieces din na tote bag. Nakakaloka. So, andito sa likod ko, ayan o. Ayan yung mga supplies na gagawin natin. Yung black na tote bag is 200 pieces. Yung orange, 100 pieces. Tapos 10 pieces yung green. Tapos itong mga nakabox na to, ayan, ano naman yan? Yan yung mga tumbler. So, same quantity din. 200 pieces na black, 100 pieces na orange, and 10 pieces na green. Ay mga sis, so mag-start tayo sa tumblers para hindi masyadong overwhelming. Una kong ituturo yung paggawa ng tumblers. So meron na akong ginawa dito. Ito siya. Ayan na siya. Pwede kayong gumamit ng decals, yung decal stickers, pero yung ganito, mas matibay kasi siya. Yung decals kasi, although mura siya, pero medyo mabilis siyang matanggal eh. So ito, ang tawag dito is UV DTF. Makaka-order kayo ng ganito sa Shopee, sa Lazada, tapos ang supplier namin ng ganito nasa Shopee siya. Doon ako umorder ng mga stickers para sa tumbler, tsaka doon sa ballpen. So yan. Ganyan ang itsura niya. Para siyang nakaukit. Kaya, mas maganda yung UV DTF, lalo na kapag yung clients ninyo gaya nung sa amin, company, malaking company. So, kailangan quality yung gawa natin. So, ganito yung itsura ng sticker para sa tumbler. Ito yung UV DTF. Tapos, ito naman yung para sa ballpen. Ito yung sa tumbler. Ito yung para sa ballpen, is maliit. Pero parehas lang yourself yan. Tapos ito, pina-change na lang ni client na maging white kasi yung tumbler naman is green. So, yan, didikit na natin siya. Madali lang yan, ipipil lang natin yung likod. Tapos, parang normal na sticker lang yun. Picture lang na hindi maiiwan yung pinaka-sticker niya. Ayun, make sure lang na hindi maiiwan yung mga letters dun sa kabilang sticker. So, ito na siya. Pag natanggal niya siya sa pinagdidikitan, medyo nagululong medyo hindi sumama yung letter. Pero just make sure na both sides nyo siya balatan from both sides para sumama lahat. Lalo na pag ganito na may maliliit na letters. Yan. So, didikit na natin siya sa tumbler. Ito, just make sure na magiging pantay siya. Ang gagawin ko dito, ilalapag ko na lang siya para sure na magpapantay siya. Tapos, mag-start ako magdikit sa gitna. Tapos, saka ko siya iwa-white from both sides.
So, yan. Ipipil na natin siya pag make sure nyo na nadikit na siya. Try na natin siyang ipil ng dahan-dahan. So, nakaisa na tayo. Gawin na natin yung natitirang 8 pieces na package. So, yun guys. Kapag magbabalat nga pala kayo, lalo kapag may mga maliliit na letters, dadahan-dahanin nyo siya. Hindi nyo siya pwedeng ipil ng gano'n na biglaan. Kailangan kasi talagang dahan-dahan. Papakita ko kung bakit. Kasi minsan naiiwan siya dun sa pinakabigitan. Hindi siya sasama. Tapos, kapag nagkamali, ayan, nakikita nyo yung letter E ayaw sunod. Tapos, papantayan nyo rin yung mga letters dun sa ibaba. Yan o, tatapin nito si E. Yan o, yung letter S pala, hindi na siya sumasama. So, ulit-ulitin nyo lang siya hanggang sa makuha naman. Nakakasabay pa na siyang gawin. Kasi baka hindi sumama yung letters. Ayan na nga yung letter D. So yun, syagaan lang. Basta lang huwag siyang bibiglain. Kung nagpo-focus ka, huwag lang bibiglain ang kita para lapit na. Ayun. Sumama siya lahat. Pero ito, yung una kong ginawa, yung kanina, tumabingi yung letter D. So ito, last na to. Itong green, 10 pieces lang naman to. So yan, nadikit na natin siya, yung 10 pieces. Try natin i-peel. Pag-peel, dahan-dahan lang din, kasi baka make sure na narub nyo na siya ng maayos. Wala nang mga bubbles. Pwede kayong gumamit ng squeegee. Ito may squeegee ako na maliit dito. Para sure na walang bubbles na maiiwan. Tapos, after nyo palang madikit to, alam ko, i-clear nyo pa to for 24 hours. So, that means, for 24 hours, huwag munang huhugasan or gagamitin yung tumbler. Parang sa rin, sublimation max, ganun din. I-clear siya ng 24 hours. So, yan. After naman na mabalatan, mawawala naman yung mga adhesive sa paligid. So, yan. Ayan yung itsura niya. Next naman is yung ball pen. Same logo lang din. So, lalagyan naman natin ulit siya. 10 pieces lang din naman to, yung green ball. So, yun guys. Tapos na natin yung 10 pieces na tumbler and 10 pieces na ball pen. Ito siya. May logo na. Kala mo talaga nangalahati na no? Ayan, may mga tira tayong stickers. Gagamitin pa natin yan. So, itago lang kasi yung customer natin is
sa atin na sila kukuha kapag naubos yung mga stocks na itong mga in-order nila, yung first batch. Pag naubos, sa atin ulit sila kukuha. So, itatago ko lang yung mga sobra. Maski sa ballpen, may mga sobra ako kasi nagpapasobra talaga ako. Ganon din ang gagawin nyo kapag may malakihang order kayo, kung pwede nyo pasobrahan kasi pag nagkamali para hindi kayo magagahol. Ayun, so gagawin natin yung orange naman. 100 pieces yung orange na tumbler and 200 pieces na black tumbler. So let's go, simulan na natin yan. Hi guys, tinry kong buhatin yung box ng black tumbler. Ayun siya, nasira yung box niya. Okay, isa-isa na lang natin tong ilagay dun sa table. Macho naman tayo eh. So yun, try natin kung kaya ng powers natin yung 200 pieces ng black. So, ang ganda ng box niya. Mas maganda kaysa dun sa green. Ito kasi binili namin ito sa supplier sa Divisoria. Nahanap ko siya sa marketplace. Yun o, ganda diba? Matte black siya. Diba? Ang ganda. Tapos, ito yung magiging sticker niya. UV DTF din to. Ayun siya, ganyan yung magiging itsura niya. Oh. Okay, sige. Try na natin magdikit. By the way, yung UV DTF pala, pwede siya sa sticker ng motor, phone case, top, sa tumbler, sa ballpens, ayun, any flat surface. Doon siya ginagamit. Ayun lang, baka may idea kayo kung ano yung panggagamitan ninyo na pwede nyong i-offer sa clients. So ayun, lalagyan ko lang din ito. Ang purpose naman nito, hindi ko nasabi kanina nung nagbibigay tayo ng tea. Kasi para pantay siya sa paningin ko. Kasi mahirap kasi pantayin pag tinatansya-tansya lang. So pag may ganito na nakaharang, parang medyo nakikita ko kung paano ko siya ibibigay. So, yun lang naman. Wala naman as in ano to. Pero kasi, there were times na pwedeng tumabingi, ganyan. Halatang halata ng client yan. So, doon lang kayo mag-iingat kapag tumabingi or ganyan, kumanya. Mahahalata ng client. Lalo pag nakatayo, halatang halata siya kapag hindi pantay. So, gayahin nyo na lang din to. Kailangan may harang dito. Yan, dikit na natin. Same process pa rin, gaya dun sa dream. Iingatan nyo lang kasi ayan na naman tayo. Baka kung mabingi na naman yung ano. Dahan-dahan lang sa pag-feel. Dapat kapag ganitong project ang gagawin, dapat may kuko ko eh. Yung pinalang na nagupit ng kuko niya. Ayan na. Huwag nyo siyang bibiglain ng hatak kasi baka merong letter na hindi sumama dito. Kapag hindi yan sumama, kung mabingi, hindi na pwedeng gamitin. Ito medyo madali-dali siyang i-feel kasi sakto lang yung laki nung ano niya. Hindi gaya nung green kanina na merong letters na maliliit. Yun ang hindi talaga sumasama minsan. Ayan. Mas madali siyang balatan kasi sakto lang yung laki ng letters na. So, try natin siyang idikit. Shucks, nakakakaba. So, magsisimula kayo sa gitna para make sure na walang bubbles, walang gap, walang magiging space sa gitna. Tapos, left and right na. Sana pantay to. Yan o. Yung mga ganito, kailangan yan o. Hanggang sa mag-clear siya. Make sure na. Daliri nga pwede gamitin eh. Mas effective pa kaysa sa squeegee. Pero yung mga sulok-sulok, okay din ang may squeegee. Pantay ba? Pantay naman siya.
So, pinisin lang natin hanggang sa wala na siyang bubbles bago natin malaban. By the way, bago ko simulan tong project na to, nagbigay ako ng costume sa kanila tsaka ng free samples. Nung ginagawa ko yung free samples, hindi siya ganun kahirap. Kasi isang item lang naman eh. Pero, ngayon parang nakakatakot gawin pag marami na. So, babalikan na natin siya. Ang dami ko pang ginagawa ito, di ba? Ayan. Ang ganda niya kasi para siyang nakaukit. Actually, yung unang sample na binigay ko sa kanila, hindi yung BDPF ang ginamit ko. Hindi sumama yung R. Nakita niyo ba yun? Nakita ba sa video yun? Muntik na. Kaya importante dahan-dahan lang ang paghila. Ayun na nga, going back dun sa kinakwento. Ang ginamit ko na sticker dun sa pinang-sample ko sa kanila is decal stickers. Tapos, may umangat agad. Umangat agad yung dito banda. So, hindi siya maganda. For personal use lang siguro. Kasi pag ilang ulit mo siyang huhugasan, ay, hindi siya ganun katagal. Pero ito kasi yung BBBF. Tingnan nyo naman, para siyang nakaukit. Paulit-ulit ako no, na nakaukit. Pero totoo talaga. Yan. Ganda, diba? Tapos matte yung tambo. Sobrang syala. Time check, mga B. It's 10 p.m. na. At hindi pa ako kumakain. Pero kasi, pumunta naman kanina dito yung husband ko. Nagdala ng maraming pagkain. So, hindi pa ako masyado nagugutom din. Pero siguro mga 11, ganyan, or 10:30, uuwi na rin muna ako. Tapos, bukas na lang ulit, aagahan ko na lang. Hi, good morning mga mi. It's our second day na. So, kakarating ko lang dito sa office. And bukod sa tumblers natin, eto, nandito pa rin sila sa nung iniwan ko kagabi. Bukod sa mga tumblers, sa big orders na gagawin natin, gagawa pa ako ng mga online orders. So, kailangan ng maraming pasensya at tiyaga today. And, yun, start na tayo. So yun, ito yung mga online orders natin sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ginawa ko na ito kagahapon before ako nag-record ng paggawa ng tumbler. But, hindi pa kasi nakadikit yung mga weight, so kailangan idikit muna. And, after that, we can proceed to doing the tumblers. Anyway, today is Monday, so alam niyo naman, may pasok. If you guys are following me for a while on TikTok, alam niyo na may full-time job ako as a virtual assistant. And sinasabay ko lang tong business. So, kailangan galingan ko talaga pagsabay-sabay itong tapos, magpa-plancha pa tayo ng toothbrush mamaya. Pero I think, patapusin ko na lang muna yung tumblers. Pwede na iligpit yung tumblers after and then, pwede na simulan yung mga toothbrush. So, yun. Kasi baka mag-update na yung client natin. Kailangan natin bilisan, paspasan. Ay mga sis, yung mga online orders namin nakuha na ng husband ko kasi siya yung nagda-drop off nun sa mga drop off points. Malapit lang naman dito sa subdivision namin. So yun, now, kailangan ko nang mag-time in sa work. Magka-12 na rin. Tapos, ang pasok ko nga pala is 12 ng tanghali hanggang 8 p.m. So, ang time ko lang talaga para mag-asikaso ng online orders or ng orders dito sa business is morning tsaka gabi lang pag wala akong trabaho. Pero nandyan naman yung husband ko to help me with the orders. So, yun, if you're gonna ask me kung paano ko nakukuha yung mga ganitong malakihang orders, mga projects, actually, nakukuha ko sila sa yung isa sa Shopee. There were times na pag nakikita nila yung shop namin sa Shopee, tas may nagustuhan silang product, ganyan. Minsan sa Shopee kasi, hindi sila pwedeng umorder ng like 100
pieces, ganon. It will depend sa product kasi may limit kasi yung sa sa logistics. So, ginagawa nila, hinahanap nila yung FB page namin. So, doon kami magta-transact. Like, nakaraan, umorder ng 100 pieces na notebooks, personalized yon pang giveaway sa debut. Tapos, meron namang mga 200 pieces na notepads, ganyan. Sa Facebook nila ako nahahanap. Pero first, umu-order sila ng tig-iisang sample, mga ganyan sa Lazada, sa Shopee. Doon nila kami nahahanap. Pero ito, tong project na to, is kakilala namin. Kakilala ko siya. Naging katrabaho ko before and churchmate ko rin. Parehas kaming church officer. Tapos, yung personalized mugs naman before, order din yun ng ka-churchmate namin. So yun, ang point ko lang doon is, you need to show up. Huwag kayong mahihiyang i-promote yung mga products ninyo, yung business ninyo sa mga friends ninyo, sa family members ninyo, sa mga friends nyo, sa Facebook friends nyo, yan. Kasi you will never know kung sino ang next yung magiging client dyan. Kumbaga, hindi man sila directly yung umorder sa inyo. Pero yung referral, sobrang sobrang napakahalaga niyan. And gaya nung, tong kausap ko dito, ni-refer niya ako dun sa company nila. So, nung naghanap ng supplier ng onboarding kits yung company nila, ako yung kinontak niya. Kasi, alam niya na gumagawa ako ng mga ganitong products. Kaya, ako yung kinontak niya. So, yun yung point na huwag kayong mahihiya, huwag niyong titigilan na i-promote yung mga products ninyo, ipakita sa mga friends niyo. Hindi naman lagi na totoo yung statement na yung mga unang susuporta sa'yo, mga strangers, at hindi yung mga kakilala mo. Hindi naman laging ganun. Kasi sa case ko, sa FabPrints, ang unang-unang sumuporta sa FabPrints, mga friends ko, tsaka mga churchmates, mga family members, ganyan. Sila yung unang-una talagang sumuporta. Kasi nag-start ako nun sa Shopee. Shopee pa lang, wala pa akong Lazada tsaka TikTok. So, doon ako nagpo-promote. Doon ako gumawa ng listing. Doon ako nag-build ng shop. So, ang ginawa ng mga friends ko, alam nilang may pieces ako. Doon sila umorder. So, nanghingi sila ng link dun sa shop. Tapos, umorder sila. Tapos, sabi ko, tamang-tama. Kasi wala pang reviews yung yung shop. Sana pwede yung bigyan kahit lang ng 5-star lang or kahit walang anything na na images, kahit wala kayo masyadong sabihin basta star lang. Kasi dun siya magsa-start. Dun kami nag-start magkaroon ng orders from other people nung naka-order na yung mga tropa ko. Mga tropa ko dun sa shop. So yun, it's not always true na hindi ka susuporta na makakilala mo kasi hindi ganon yung case ng FabPrints. You just need to promote yung shop mo, yung mga products mo, yung business mo. Ipakalat mo siya sa mga friends mo kasi hindi man sila bibili ngayon. Pero pag ikaw yung nasa top of mind nila, by the time na kailanganin nila ng services mo, ng products mo, ikaw yung una nilang tatawag. Ikaw yung kukontakin nila. Ikaw yung maaalala nila. And siguro, just keep going lang. Huwag niyo susukuan. Kasi mahirap talaga nagsisimula eh. Kasi dyan ka palang nagbe-build ng online presence mo. Dyan ka palang yung time na may times malulugi ka. Dyan ka palang nagbe-build ng system, yung mga first years ng business. Pero huwag niyo susukuan kasi tuloy-tuloy lang dapat. Kung matumal dito sa platforms na to, lipat kayo sa ibang platform. Kung walang benta sa Facebook, lipat sa TikTok. Kung medyo matumal talaga, gawa kayo ng contents. Hanap kayo ng ibang gagawin para sa business. Kung halimbawa, matumal ngayon, wala masyadong orders, gawa kayo ng new designs. Mag-launch kayo ng new products. Ganon. Yung mga ganong task para sa business, napakahalaga niyan. Hindi always ang goal is benta. Try to build the system. Try to look for other platforms. Yan, yung mga, may tawag dyan yung mga silent tasks na parang feeling mo walang order ngayon. Parang wala akong nagawa ngayon. Pero hindi mo namalayan, nakagawa ka ng new products, di ba? Parang ganun. So, tama na muna yung daldal natin dito. Magtatrabaho na muna ako. Tapos yung husband ko mamaya darating. Nag-aayos lang siya sa bahay, tsaka magpapatulog muna ng bata yun. Tapos, tutulong na siya dito sa mga tumblers kasi kailangan na to baka mag-update na yung kausap ko yung client. But for now, gagawa muna ako ng konting task para mabawasan muna yung task. Tapos, habang hinihintay ko yung husband ko. And magla-lunch na lang din muna ako kasi di pa ako kumakain, magwawan na. Magwawan na. Ayun,
everyone! So, naka-break time ako ngayon. So, try natin muna for now yung orange. Eto, madali lang naman yung sticker ng orange kasi, ayan, madali lang siya tansyahin kasi naka-straight siya. Straight yung itsura niya. Yung, ano kasi, yung black, nakalihis yung letter G. Mahirap siya kasi, actually, hindi naman mahirap. Pero, ang naiisip ko nun, parang siguro mahirap to idikit kasi, kaya mo naman, nakaslant yung letter G, tapos ito lang yung straight. So parang, I was thinking noon na baka mali-mali magawa ko dun sa black. But, I think itong orange mas madali siyang gawin kasi, yun na nga, naka-straight lang siya. So, itatry ko. Itatry ko muna. As usual, ayan, may ganito pa rin tayo. And same process lang din naman. Same process, ipipil yung sticker. Ito, ipipil siya sa likod. Kaya nung sa black. Pil natin. Kailangan pag gumawa ka ng ganitong project, may kuko ka. Kanina iniisip ko nga maggupit ng kuko, kaya lang sabi ko, hihirapan ako magtanggal ng sticker. Ayan mo, isang ano lang siya. Tapos, try natin. Teka lang. Ano ba pala? Yan. Tapos, smooth na lang natin siya. Yan, diba? Babalatan na lang siya. Ayan. Try natin siyang balat. Kapag ganito na nakaka-encounter kayo na ayun, napunit yung sticker, try nyo mag-peel sa ibang side. Like dito. Try natin dito sa baba. Kapag okay naman sa ibang side, that's why important na dahan-dahan lang mag-peel. Yun. Okay. Perfect. Ganda. So yan, gawin na natin yung ibang sticker habang naka 15 minutes break ako. 15 minutes lang kasi, coffee break lang. And later ulit, may break time ulit ako na 6 p.m. Ayun na nga, nagkamali na nga ako. Tama naman kasi, oh. Tapos nadikitan ko pa dito sa kabilang side ng ano. Naging dalawa yung sticker niya. Ano ba yan? Sabaw masyado. Hi mga sis! Good morning. It's our third day na. And kagabi nahinto na ako mag-record kasi nalobat na ako. So kagabi natapos ko yung 100 pieces na orange. Yung black na lang ang natitira sa tumblers. Eto siya. Nilabas ko rin yung green kasi pinakita ko kay client. Ayan yung green. Tapos ito yung orange. Ayan, yung 100 pieces tapos na yan. Tapos, yung black naman, 50 pieces pa lang yung natatapos. So, may 150 pa. Ayun. Anyway, ang plan natin today is tapusin yung mga tote bags, kahit yung orange lang, tsaka yung green. And then, yung mga ball pens. Ang dami pa ng ball pens. Hindi ko pa nasisimulan yung black noon. Ang dami. Pero yung orange naman na ball pens, natapos ko na yung 50. So, yun. Let's go. Tuloy na natin ang laban ngayon. So, yun guys. Ito yung sticker for yung black ball pen natin. Tapos ito, yung 200 pieces na black. Itong green, tapos na to, nalagyan na to lahat. 10 pieces lang naman to, sa tabi na natin. And then, ito namang orange. May 50 pieces pa akong hindi nalalagyan ng sticker. Pero ito na lang yun. Ito naman, tapos na to. Itong 50 pieces dito. Yan, so itatabi ko na to. Bilangin ko na lang ulit mamaya. And then, so ito na lang yung gagawin natin. Yung orange, tsaka yung black. Ito naman, meron na rin dito yung mga natapos na rin dito. Ito, may mga logo na. Siguro sobra tong mga to. So,
Sa tabi ko muna yung orange. Ito. Tabi ko muna. Mamaya ko na yan bibilangin. And then, tabi na muna natin yung mga sticker ng tumblers. Yung mga kagamitan natin dito, tatabi ko muna. Okay, so start natin tong 200 pieces na ballpen na black. Anyway, may mga natapos na dito, oh. Yung asawa ko may gawa nito. So, iba dito may, may stickers na tutuloy ko na lang. Hi mga mi! So, lunch time na muna tayo. Time check, it's 1:52. Naka-time in na rin ako and sinasabay ko lang din mag-lunch. Ayan, naka-time in ako. That's the perks of being a work from home virtual assistant. Diba? Kayang-kaya mo pagsabay-sabay yung lahat. So yun, ito hindi ko pa muna kayang isabay. Before ako mag-time in, gawa ko na itong mga logo ng black ball pens. Pero for now, iiwanan ko muna yan. Mamaya ulit, pag break time ko. May 15 minutes break naman ako. So, doon ko siya itutuloy. And also, pagka-out ko. So, yun. Lunch muna tayo. And then, mag-work lang din muna ako. Tapos, mag-video ulit ako mamaya pag tapos na natin yung mga pens so we can proceed to the tote bags. Hello mga sis! So, tapos na natin yung black. 100 pieces na to. Ayan o. Tiyagaan lang talaga kasi maliliit yung logo ng ball pens. 100 pieces to. Ito naman, 100 pieces din. Ito, 50-50. So, yan. 100 pieces na. 200 pieces na to lahat. Pagsamahin na natin. May pasobra pa yan, mga isa or dalawa. Para sure. And sobra lang din naman kasi talaga yung mga binili kong supplies. Yun o, ganda diba? Sobrang personalized na. May name na ng company. Ito naman, matagal ko na tong nagawa. 10 pieces lang naman to. And ito yung orange. Tapos na rin siya. Nakakaloka. Natapos natin ng isang araw. Yan o. Ganda, diba? Ayan. So, ito, 50 pieces to. May pasobra din to na dalawa. For isa. Tapos, ito, 50 pieces din. Ito, parang nakaraan ko pa to natapos eh. So, yan. Pwede na natin siyang ayusin sa packaging para makapag-liquid na tayo mamaya. And magpo-proceed na tayo sa tote bags. So, ituturo ko kung paano ginagawa yung tote bags. Hi mga mi! So, mag-press na tayo. Unahin natin yung orange na tote bags kasi naka-ready na yung mga stickers niya. So, ang una nating gamit na kailangan is itong mini press. Maliit lang naman yung surface na ditikitan natin. So, okay na tong maliit. Pero pag malaki yung design, mas okay kung lalo na pag sublimation, mas okay kung yung malaking heat press. Merong mas malaki dito. Mas malapad. And thermal tapes, since marami akong thermal tapes. Marami tayong ididikit. Ito, heat resistant sheet. Mamaya makikita nyo kung paano to gamitin. Heat resistant pad, press pad, yung tawag dito. Na heat resistant din. Kasama ko tong binili nito, yung heat press. And ito rin, magkakasama to nung binili. Tapos ito na nga yung sticker nung orange. So, yan. Saksak muna natin yung mini heat press. Lagay natin siya dito, banda. Ayan. Pag nasaksak na siya, tutunog siya. Meaning, nakasaksak na siya. So, dalawa lang. Medium heat lang ang ginagamit ko dito. Tapos, i-preheat nyo lang siya. Pag nag-green na yan, hindi na nagbe-blink, ibig sabihin ready na siyang gamitin. Mainit
na siya. Enough na yung init niya para makadikit ng stickers. Itong heat resistant na heat press na pad, dinidikitan ko lang din to ng ito. Kasi napansin ko parang naluluto na siya eh. Kakagamit ko. So now, ayan. Kaya mas okay kung marami yung bibilhin nyo na heat press pad. Pero, matagal nyo naman magagamit yan. Ako, ito pa lang yung simula nung nag-sublimation ako. Yan na yun. Tapos, kuha lang tayo ng thermal tape. And then, ito yung tabi natin yung stickers. Hindi naman siya madikit. Kapag DTF yan, hindi siya madikit yung likod. Yung vinyl, heat transfer vinyl, yun ang madikit. Okay, so try na natin yung isa. Papantayin nyo lang siya. So, kinisin lang natin. May ginagamit pa nga ako dito eh. Yung ganito, roller. Para mawala yung mga niya. Kaya lang naaano pala siya, na-expire, natatanggal yung madikit na part niya pag hindi ginagamit. So, hanapin natin yung part na may madikit pa. Ito madikit pa. So, yan. Para mawala yung mga lint remover. Para mawala yung mga lint sa surface. Kasi, didikitan natin yan. So, make sure na clean yung tote bags bago idikit yung mga stickers. So, what we're gonna do is kuha tayo ng isang sticker. Paano niyo siya malalaman na pantay? Gamit tayo ng ruler. So, para iisa lang yung kumbaga, yung magiging pwesto nung logo. Para same sa lahat. So, gagamitin ko is yung 8 centimeters. Tapos, okay, sige dito. Feeling ko, sa paningin ko, hagis ng gitna naman na siya. So, after that, kuha pala tayo ng ito may gunting pala dito. Tapos, mag-thermal tape tayo. Importante to kasi para hindi magalaw yung design, yung logo ay ano ba yan? Para hindi magalaw yung logo habang pinipress. So, maliit lang naman yung logo. So, okay na siguro yung tatlong thermal tapes. Laban na yan. Okay? So, next is, ang gagawin natin ay gagamitin natin tong heat-resistant pad. Huwag niyo kakalimutan na maglagay ng ganito kasi ang purpose nito is para hindi masunog yung surface, itong tela, para hindi siya maluto. So, yan. Naka-green na siya already na. So, ang gagawin natin, ano kasi ito eh, tansya-tansya na. Start tayo sa paandarin nyo lang lagi yung mini heat press. By the way, kapag bibili kayo ng mga stickers, kapag order kayo ng mga ganito sa supplier, tatanungin nyo kung cold peel or hot peel. Ito kasi cold peel siya. That means, aantayin mo siyang lumamig bago mo siya ipipil. So, it really makes difference then yung sa finished output kapag alam mo yung tama. Alam mo yung tama kung cold peel ba or hot peel or warm peel. Actually, tatlo siya. Kasi kung halimbawa ito, hot peel, kailangan hot pa lang, babalatan mo na siya. Pero ito kasi cold peel. Ayan, isasabit ko na muna siya dito. Tapos mamaya papakita ko kung paano babalatan. There were times nga pala na pag nagbalat kayo, well, later na yon. So, try natin itong next. Later ko na lang i-discuss yon pag magbabalat na tayo. Again, susukatin natin
Dito ko lang siya tinitingnan. Ganyan, tapos, diba? Ako, ano lang naman to, pausong sukat lang naman. Basta titingnan ko lang siya kung saan. Parang ganito. Yan. Halimbawa, dito. So, dito ako mag-start sa 8 cm. Tapos, yung pa ganyan. Dapat dito siya. Pauso nga lang. Pero ang point kasi doon, para iisa lang yung pwesto sa lahat ng toothbrush. Para, kasi pangit naman kung ano, diba? Kung iba-iba yung size. Ito ang sinasabi ko. Kasi, medyo malamig na siya. Ayan o, hindi siya sumasama. So, ang gagawin natin, tutublihin natin yung ano, ito. Tutublihin natin yung padaanan lang muna natin ng yun naman kung hindi siya lumibig. Pero kung mamaya, pag lumamig na talaga siya, malalaman na. So, next ito naman, yan, so try ulit natin. Let's move tayo. Sa totoo lang, ang challenge dito, sakit siya sa likod. Lalo na pag signs of aging ka na. Sakit siya sa likod, nakakangalay. Ayan, nga pala, itong mini heat press ko kasi, I think yung ibang brand din ganito you know, natunog siya na parang alarm kapag naka-open siya ng 15 minutes. 15 minutes ata, parang ganun, or 20 minutes. Usa siyang papatay. Gagawin nyo, buksan nyo lang ito. Kasi for safety rin yan. Kasi may times na maiiwan yung bukas, ganyan. So, nagkukusa siyang pumatay. Okay, nakadalawa na tayo. Medyo malamig na siya, so itatry ko siyang i-feel. Hindi pa rin siya sumasama. Siguro dahil hindi pa siya as in ganun talaga ka-ano. Ayan o! Ayan, sumama na siya o. Ay, hindi pa rin. Huwag natin ipilit. Hintayin na lang natin. Huwag natin ipilit. Mga mi, so medyo malamig na siya. Try natin i-feel. Dahil nga, ano ito, cold feel. Ayan mo, di ba? Very smooth lang siya kapag cold feel. So, yun ang sinasabi ko na it really makes a difference kapag alam mo kung cold feel or warm feel or hot feel yung stickers. So, yan. Nakaisa na tayong peel. Yan o. Ganda diba? Sobrang tibay niyan. Hindi yan basta-basta matatanggal. And, washable siya. Pang t-shirt talaga siya actually. Pang clothing talaga. And nga pala mga mi, kapag nabalatan nyo na siya, tutubihin nyo ulit siya ng press. Pero sobrang saglit na lang. Para lang mag-seal yung mga gilid-gilid. Kasi pag nag-peel tayo, medyo umaangat yung mga gilid-gilid. So, para lang din magsara siya. Na sure. Ayan.
Idodoble lang siya. So, sobrang saglit lang naman para mainitan lang ulit. And then, okay na to. Pwede na nating itabi para lumamig ulit. So, mga sis, napag-isip-isip ko na ito yung ginagawa ko is parang sobrang aksaya to sa kuryente kasi iniiwan kong nakabukas to. So, ang gagawin ko na lang din muna, idikit lahat ng stickers. So, at least, dire-diretso yung pag-press natin. So, ididikit ko na lang muna sila. Hello mga sis. Ito, pinapalamig na lang yan kasi cold peel nga, gaya nung sabi ko kanina. Cold peel yung mga stickers natin sa tote bag. So, kailangan malamig na malamig muna siya bago natin balatan. Ayan naman yung mga nasa upuan, naka-ready na yan. Nabalatan na siya and malamig na rin. So, ayan na, ready to pack na. Punta muna tayo dito sa mga stickers nung black na tote bags. Ganito, pag dumating siya sa inyo, ganito siya naka-roll. Tapos, 40 pieces na A4 size yung in-order ko sa kanila. So, sa isang A4 size, 5 ang kasya. 5 na logo nung black na tote bag. So, ganyan siya. Isang A4 na yan. 5 logos yung kasya. Tapos, bibilangin nyo lang din kung ilan yung kailangan nyo. I needed 200 pieces din. Mga 40 pieces ang chinek out ko. 40 pieces na A4. Kayo yung magli-layout nito and isisend nyo to dun sa supplier ng DTF. Isasend nyo sa kanila ng naka-transparent background. So, may instruction naman sila doon kung paano mag-place ng order. Follow nyo na lang yon. So, anyway, eto, ikakat na natin siya. And then, after natin makat lahat, pwede na tayong mag-start magdikit sa mga black natin na tote bags. Hello mga sis! So, today, tuturuan ko kayong gumawa ng tote bag. Mag-press, I mean. So, yun. Ito yung mga stickers. Ginupit ko na siya isa-isa. So, kanina naka-roll siya, diba? Ginupit ko na siya isa-isa. Tapos, tinry ko na rin siya sa ibang tote bags. Ayan, yung mga tote bags na dinikitan ko na. Ganyan lang siya. So, gawa tayo ng isa. Ito, nilalagay ko to para pantay yung pagdidikitan natin. Okay, so, eto gagawin natin. Diba ganyan? Ang ginagawa ko, tinatansya ko lang naman siya sa paningin. Eto kasi, inano ko, ginupit ko ng straight yun dito para medyo madaling magtansya kung pantay siya or hindi. Kasi nakaslant yung una niyang letters. So, naiisip ko parang mahihirapan ako magpantay. Pero, ang gawin nyo lang din kapag ganito, pantayin nyo lang yung cut sa ilalim ng logo para madaling magansya. Hello mga sis! Tapos na natin yung tote bags. Ayan, nalagyan na natin siya lahat ng stickers. So, ganito na yung itsura niya. Pag nalagyan na ng stickers, ang gagamitin na natin is eto, mini heat press ng HTV Ron. So, ang ginagawa ko dito, medium heat lang yan. Ayan, nagbe-blink pa siya. Pag nag-green yan, pwede na nating gamitin. Okay, so aantayin lang natin. Tutunog naman yan. And by the way, kailangan natin itong heat resistant na sheet. Ito. Nabili ko rin naman to nung binili ko tong mini heat press. Kasabay ito, magkasabay ito. Tapos, since nag-start ako ng sublimation, ng mga ganitong project, ito na rin yung gamit ko. So, matagal na to. Matagal na gamitan naman to kapag nakabili kayo nitong heat resistant sheet. Ayan, naka-green na siya. So, magte-press na tayo. Meron tayong ito sa baba.
Ang tawag dyan is sublimation pad. So anyway, ayan na siya oh. Diba nadikit na natin yung stickers, ipapatong lang natin siya. Ang purpose neto is para hindi masunog yung materials. Lalo na itong bag. Kasi maluluto siya ng husto. Masusunog. Kasi 'di ba, alam niyo yung itsura kapag nasunog ng husto yung pinaplansya ninyo. 'Di ba, para siyang naluluto. Ganun. So yun yung iingatan natin. So medyo ano-ano lang. Medyo smooth na hagod lang. Yan. Okay na yan. Tapos, kung makikita ninyo, wala naman siyang difference, pero pag nilapit nyo siya, medyo lalabas na yung sa gilid-gilid niya, parang itim na. Yan na yung glue niyan. So, ang gagawin natin is, lalagay natin dito sa side, tapatan nyo ng electric fan para lumamig siya agad. So, ang stickers natin ay cold peel. That means, kailangan, yan na nga, magpe-press tayo nang wala yung thermal, So, ang sticker natin going back is cold peel. That means, kapag binalatan nyo siya, kailangan malamig na siya. Meron namang mga vinyls na, hot peel, merong warm peel. So, importante na malaman nyo yun kasi dun sa pag-peel talaga, andun yung difference talaga. Meron kasing mga vinyl na warm peel sila and mas maganda talaga yung output kapag sinunod mo kung warm peel or cold peel. Yan, parang sobra-sobra na ata yun. Ayan na nga siya, umaano na. Lumalabas na yung glue niya sa gilid-gilid. Ingat lang at mainit yan. So yan, lagay natin sila dito sa side. And tuloy natin yung ibang tote bags. Last batch na to. Last 20 pieces na black na tote bags. Nakaka-proud. Kinaya natin yung 100 pieces na orange and 200 pieces na black. Hi mga sis, so ayan, tapos na. Pinapalamig na natin, nakatutok sa electric fan yan. Okay, so palalamigin lang natin yan and ito na yung iba. Ayan na yung orange, tapos yung the rest ng black, tapos na. Ito na lang yung last batch nung tote bags for black tote bags. Yung green hindi pa tapos, so gagawin pa natin yung green. Pero iyon, hindi naka-ready yung stickers nun, ika-cut natin siya sa cutting machine. After nyan, palamigin ng mga tote bags na yan. Pag malamig na, saka natin ipipil isa-isa and makikita nyo yung difference kapag, di ba, cold peel yung sticker niya. So pag cold peel talaga, sobrang dali lang niya and sobrang satisfying niya balatan. So yan mga mi, balatan na natin isa-isa kasi malamig na siya. Itong batch na to ng tote bags, kanina ko pa to ginawa. Nauna dun sa isa. So yan, tingnan nyo naman. Di ba sobrang satisfying. Pero pag yan binalatan nyo ng mainit-init pa, ay nako. Talagang masistress kayo kasi sasama talaga yung niya, yung mga gilid-gilid niya sasama. Pero kapag sinunod ninyo yung cold peel, ay walang ka-stress-stress. Sobrang satisfying niya balatan. Talagang sumasama na lang talaga siya dun sa tape. Kasi, ganun talaga yung settings ng sticker niya. Kailangan natin sundin. So, kung hindi nyo alam kung cold peel or hot peel yung sticker, tanongin nyo yung seller. Or minsan, nakalagay naman yun dun sa packaging nung, halimbawa, kung gagamit kayo ng heat transfer vinyls, yung mga kinakat sa Cricut, yan. Kung gagamit kayo, nasa packaging yun ng vinyl. Kung naman pinagawa nyo to sa iba, pina-outsource nyo kay Master Print Lab, ayan, tanongin nyo sila kung, pero itong pinagawa ko sa kanila na to, cold peel siya. Ayan. So, it makes all the difference talaga kapag sinunod mo yung, kumbaga, yung
instruction nila sa pag-feel kung cold or hot. Kasi walang pa-stress. Sumasama na lang talaga siya sa tape. So yan, after natin balatan to lahat, iaano pa natin to, papadaanan pa natin ng isang hagod pa nung mini heatress. So yun, ang gagawin natin mga mima ko is i-sprayan natin itong surface, yung tinanggalan natin ng sticker para mawala ito, yung natira, yung natirang adhesive. Kasi halatang halata yan sa personal. So ito, try natin ha. Asan ba yan? Bakit? Ayun. Yun siya. Ayan. Tapos, dagdagan ko pa. Ibababad lang siya for, alam ko para mga ilang minutes lang naman. Ilang minutes lang siyang ibababad. And then after nun, saka natin siya iwa-wipe. Amoy gaas. So far, ito pa lang naman yung pagkakamali ko. Sa lahat ng tumblers, dito lang talaga ako nagkamali. Pero sana dun sa susunod na 150, sana walang pagkakamali. Ayan, aantayin ko lang siyang matuyo. Tapos, gagawin na natin yung natitirang tumblers. And hindi sana, kailangan matapos na lahat ng mga logo. Ay mga sis, so itatry ko muna i-scrape kung effective ba talaga itong gugan. Ayan o, tingnan ninyo. Nasi-scrape nga yung tirang adhesive. So, ang ginamit ko is squeegee. Gagamit lang kayo ng squeegee. Oo nga, natatanggal ka siya. Ang galing. So, pag may ganito kayong mga project, tumblers, mag-ready kayo ng gugan. Kasi, mabuti ng sure. Tingin ko, pwede na tong i-wipe na lang after. Tatanggal nga siya, ang galing. Alam ko itong gugan, pwede rin siyang gamitin sa, alam niyo kapag yung anak niyo nagsulat ng crayon sa mga walls, sa mga drawers, ayan, effective din siya. Pero hindi ko pa na-try. First time ko lang siyang ginamit. Ayan siya, oh. Ito yung adhesive. Ayan siya, naipon. Naipon siya. Mukha siyang booger. So, natanggal natin. Pupunasan ko na lang to ng tissue. Lunch muna tayo mga mima. Alauna na pala. So tomorrow, Friday tomorrow, May 30, i-deliver na namin ito lahat dun sa client. Ang office nila parang nasa somewhere in Cubao. Ihahatid na namin, baka mag-grab na lang kami or yung husband ko kausap niya yung friend niya, nagpaparent ng sasakyan. So yun, i-deliver na namin. Ewan ko kung ano na pag-usapan nila. Pero tomorrow na yun. Kaya kailangan matapos na talaga today. Pero feeling ko matatapos naman. Kailangan eh.
So yun, mamimiss ko talaga tong project na to kasi this is the first time na nagkaroon kami ng ganito kalaking order, as in 300 pieces. First time to. Nakakamiss yung, ang pinakamamimiss ko dito sa project na to. Yung umaga pa lang aligaga ka na. Ang dami-dami kong gagawin. Dami-dami kong gagawin. Doon ako mag-aalmusal. Doon ako maliligo sa office. Parang di ba? Nakakaano siya, kumbaga nakakaaligaga, pero nakaka-enjoy gawin. Alam mo yun, hindi ko alam na nung mga nakaraang araw lang, iniisip ko, parang tinitingnan ko yung isang sako ng tote bags, nawawala na ako ng pag-asa. Ang dami-dami nito, paano ko ito tatapusin, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, medyo hirap ako mag-delegate sa totoo lang, kasi ayoko magkamali eh. Ayoko may magkamali. Actually, maski yung husband ko, ayoko siyang patulungin dito. Which is, iyon yung ugali na wino-workout ko. Kasi, hirap na hirap ako mag-delegate. Pero, alam ko hindi dapat ganun. Kailangan, by the time na, alam mo yun, may mga task ka na hindi na dapat ikaw ang gumagawa as a business owner. That matuto ka mag-delegate. And matuto ka rin mag-trust sa mga staff mo. For now lang naman, pero I'm still working out doon sa ugali ko na yun. Actually, lahat to, ako yung gumawa talaga. Ang tinulong lang talaga ng husband ko is, magbuhat nung kinuha namin yung mga supplies, yung mga raw materials. And ang tumutulong na ulit siya kasi ipapak na namin box-box na ulit And mga pagbili-bili sa labas, ng mga Pero yung, as in yung mano-manong pagdikit ng stickers, ako lang yung gumawa. Minsan, ang hirap-hirap mag-delegate. Pero kasi, hindi mo talaga mapapagrow yung business mo kung ikaw lahat ang gumagawa. Mababurnout ka. Actually, medyo na-burnout nga. Medyo na-burnout nga ako sa project na to. Pero joke lang. Joke lang naman. Medyo lang. Pero nakaka-enjoy siya gawin. Kasi, alam mo yun, yung umaga, alam mo na agad yung gagawin mo. Ina-alternate ko yung, halimbawa, Monday. Hindi ako gagawa ng online orders. Dito lang ako. Dito sa 300s, sets ng onboarding kits. Ito lang ang gagawin ko. Focus ko today. Then, kinabukasan, mag-online orders ako. Sinasalit-salit ko. So, namamanage naman siya. Hello mga sis. So finally, we're on our last day. Kahapon, kagabi, tinapos na namin lahat ng husband ko. Siya na nagpack ng mga ng mga karton. Ayan nasa labas. Nakita sa bintana. 6 na karton. Tapos ito yung hindi ko napakita kagabi. Ito yung green na tote bag. Kinat lang to sa Cricut using heat transfer vinyl. Yun yung tawag para sa clothing or sa tote bags, ganyan, sa mga canvas na tela. Yun yung tawag sa vinyl na ginagamit. Heat transfer vinyl. Tapos kinat siya sa Cricut. Tapos ipa-plancha. Ang challenge lang dito is yung maliliit na letters kasi hindi siya dumidikit ng todo. Kailangan mo siyang i-press. Pinipress ko habang pinapalamig. Kasi para dumikit. Kasi umaangat siya. And then after nun, same process. Pagkabalat mo, tatakpan mo ng brown paper, tapos plancha ulit. So yun, eto na siya. Madikit na. Tapos, nirest ko lang siya mula kagabi, ng overnight lang. Kasi itutupi natin siya into ganun, ganun. So, kapag hindi siya nirest, possible na umangat yung logo niya. May parts na umangat. So, para sure, i-rest lang muna siya ng nakatihaya lang for maganda overnight or siguro mga 5 hours, ganyan. And then, pwede na natin siyang dito. Hindi pa ako naglilinis. Pasensya na. Hindi pa ako naglilinis, guys. Kasi grabe talaga yung pagod kagabi. So, ito na nga. Ipapak na natin tong green. Ito siya. Nandito siya. Kasama siya nung orange. So, lahat ng mga colors nung tote bags, naka-ano na yan naka-ready na. For delivery na sana kami today. Kaya lang, si client, hindi pa naka-ready yung cheque. Pero kasi magde-depend kasi sa accounting nila yun. Siguro bukas na lang ulit or Monday, depends. So, yan. Sa mga plastic lang namin siya nilagay. Alam niyo yung parang garbage bag, pero transparent. So, lagay natin dito is 40, 50, 50 pieces. Okay, so ilalabas na natin lahat ng mga tote bags.
Hi mga sis! Eto na nga. Ayan no. Naka-ready na. Ready for delivery na tayo. Ayan. So, ano yan? 6 na box. Puro tumblers yung laman yan. Tapos, itong mga naka-plastic bags, yan yung mga tote bags. And, nandyan na rin yung mga ballpen. Ayun! Thank you so much mga sis for watching!